Yung mga bata po, ilagay na po natin sila sa Sunday school po natin. So mga 1 minute pa po, then mag-start na po tayo. Good morning po ulit. Start na po tayo. Ating call to worship po is matatagpuan sa Psalms 33:12-22. Sabi po dito, Blessed is the nation whose God is the Lord, the people He clothes for His inheritance. From heaven the Lord looks down and sees all mankind. From the dwelling place He watches all who live on earth. He who forms the hearts of all, who considers everything they do. No king is saved by the size of his army. No warrior escapes by his great strength. A horse is a vain hope for deliverance, despite all its great strength and cannot save. But the eyes of the Lord are on those who fear him, and those whose hope is in his unfailing love, to deliver from the death and keep them alive in famine. He wait in hope for the Lord. He is our hope, help, and our shield. In him our hearts rejoice, for we trust in his holy name. May your unfailing love be with us, Lord, as we put our hope in you. Let us pray po. Heavenly Father God, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, tinataas ka namin, O Lord God. Pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa lahat ng ginawa niyo po sa buhay namin. Sa ginawa niyo po, sa ginagawa at gagawin niyo po sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat sa oportunidad na ito na araw-araw. Binibigyan niyo kaming oras para ikaw ang aming makausap, upang ikaw ang aming makaniig, Panginoon, upang ikaw ay aming dakilain, upang ikaw ang aming sambahin, Panginoon. Ama, na sandaling ito, O Lord God, nagpapakumbaba po kami at humihingi kami ng kapatawaran sa mga pagkukulang namin sa iyo, sa lahat ng mga kasalanan namin nagawa, sa pagiging matigas ang ulo namin, O Lord God. Nagawa man namin to sa isip, sa salita, o sa gawa, Panginoon. Intentional man o hindi, Panginoon, mga gawain na hindi po kalugod-lugod sa iyo, ay hinihingi po namin ng kapatawaran, Panginoon. Ama, pakalinisin mo ang aming puso't isipan, kung ano man mga balakid nito ay yung hawiin, ay yung tanggalin, Panginoon, na upang kami makapagsamba sa iyo ng taus-puso sa aming isip at puso, Panginoon. Ama, dalangin po namin, tinataas po namin na ngayon, Panginoon, nabuksan yung aming kaisipan, Panginoon, upang makita po at maramdaman po namin, Panginoon, yung kadakilaan mo po, Panginoon. Buksan niyo pong aming mga mata, Panginoon, makita po namin ang yung pagmamahal, ang iyong kadakilaan, Panginoon. Gayon din ang aming mga tenga, Panginoon, upang marinig po namin ang iyong boses, Panginoon, ang iyong instruction, Panginoon. At aming puso, Panginoon, ito'y iyong palambutin, dumaloy nawa, Panginoon, ang dakilang pagmamahal mo, Panginoon. Samahan po kami ng iyong mga anghel sa pagpupuri sa iyo, Panginoon, sa pag-aawitan sa iyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, na lahat na itatayo mo sa harapan ay iyong ikubli sa iyong dakilang banal na Espiritu Santo at inyong banal na dugo, Panginoon. Nawa, ikaw po ang gumamit sa kanila upang sa iyong kawalhatian, Panginoon. Ang mga anak mo rin po, Panginoon, na papunta rito, nawa, patnubayan niyo sila, protektahan niyo po sila, O Lord God. At nawa, Panginoon, kayo pong mag-guide po sa amin. Sa bawat sulok, Panginoon, ng sambahan na ito, Panginoon, ay naroon ka ang iyong banal na presensya, Panginoon. Nawa, Panginoon, talaga mapurihan ka namin, masamba ka namin sa araw na ito, Panginoon. Dinadakila ka namin, Panginoon. Hawakan niyo pong aming puso't isipan, Panginoon, na talagang magpupurit at sumasamba sa iyo, Panginoon. Muli, Panginoon, pinapasalamatan ka namin, dinadakila ka namin, Panginoon. Tinataas ka namin ang lahat ng papuri sa iyong pangalan. Itong aming dalangin sa inyong matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ayan po. Kung pwede po tayo mag-forward yung mga
Ayan, mag-start na rin po tayo sa ating worship po sa pamagitan ng pag-awit. Pasensya na po at ako po uli. Sabi ganyan. Ayan po. So inaanyahan ko kayong pwede mag-forward po sa harapan para patuloy po tayo magpuri sa Panginoon at dakilain po ang kanyang pangalan. Ayan po. Ayan po, yung Panginoon po hindi po tumitingin po sa ganda ng boses po natin o gaano po tayo umindak. Ang tinitingnan ng Panginoon yung puso po natin, kung gaano to talagang nagpupuri sa Kanya na kahit ano pa yung dinadamdam natin o ano mang inaano natin, talagang ilagay po natin yung pasasalamat sa Panginoon. May our hearts be filled with gladness and sing. May your streets be filled with joy. May injustice bow to Jesus. As the people turn to pray from the mountains, from the mountains to the valley, hear our praises rise to you. From the heavens to the nations, hear our singing, fill the may your light shine in darkness as we walk before the cross. May your glory fill the whole earth as the waters over the sea. From the mountains, from the mountains to the valley, hear our praises rise to you. From the heavens to the nations, hear our singing, fill the air. From the mountains, from the mountains to the valley, hear our praises rise to you. From the heavens to the nations, hear our singing, fill the air. Yes, Heavenly Father God, feel niyo po yung air na to ng pasasalamat, Panginoon, ng pagdakila mo, pagsamba sa iyo, Panginoon. Lord, alam mo po yung mga taong naririto, oh Lord God, alam mo yung mga pasan-pasan nila. Alam niyo po, Panginoon, yung mga pinagdaraanan nila. Pero Lord, hindi po ito magiging hadlang para hindi ka namin purihin, para hindi ka namin sambahin. Kundi, Panginoon, ito yung kalakasan namin na nagpapatunay na buhay ka sa buhay po namin, na buhay ka, Panginoon, na sinasamba namin, Panginoon. Nawa, Panginoon, sigasatin ang aming puso at isipan na talagang dumadakil at sumasamba sa iyo, Panginoon. Ang lahat na papuri sa iyo at sa iyo lamang, Panginoon.
kami nagpupuri, patuloy ka namin sinasamba, at patuloy ka namin dinadakila, Ama. Ama, dinggin, Ama, ang awitin ng aming puso. Dinggin, Ama, Panginoon, ang mga panaghoy ng iyong anak, Panginoon, na ang mga dinaramdam, ang mga pinagdadaanan, ikaw po yung maging kalakasan, Panginoon. Ikaw po yung maging sandigan, Panginoon. Gamitin mo ito para lalong tumibay, Panginoon, ang aming paniniwala sa iyo. Na tumibay, na lalo ka pong makita po sa buhay namin na totoong kumikilos ka, Panginoon. Nawa magamit mo ito, Panginoon, na talagang ikaw po yung sinasamba at pinupuri, Panginoon. Papagainin po, Panginoon, yung mga dala-dala, Panginoon. Ikaw po yung itataas. Ikaw po yung dadakilain, Panginoon. Ikaw yung pupurihin, Panginoon. Ikaw ang sasambahin, Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa mga binigay mo po sa amin, Panginoon. Sa mga ginagawa mo po sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, talagang nagpapakilala ka po sa buhay namin, Ama. Muli, Ama, tingin niyo po, Panginoon, yung awitin na ito, Panginoon, na hinahandog namin sa iyo, Panginoon. Na talagang dito po, may ipapakita namin ang pasasalamat namin sa iyo, ang pagdakila namin sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Maraming salamat. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus, till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire.
Jesus, for my family, I speak the holy name. Jesus, shout, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, shout from the mountains. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, shout, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak your holy name. Jesus, your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout
are grateful. Salamat po, Panginoon. Nandito kami at sinasamba ka bilang isang inyong katawan, bilang isang simbahan, O Diyos. Salamat po dahil kung gaano kasarap umawit. Higit pa po yung ligaya, O Diyos, ng katotohanan at karanasan ng iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Higit pa po sa pag-awit, higit pa sa aming mga boses, sa aming mga pagsigaw, ang kaligayahan, O Diyos, ng buhay na kasama ka namin. Itong aming pagsamba, itong aming paghahayag sa pamamagitan ng awitin na aming pagdakila sa inyo ay isa lamang Panginoon na pagpapahayag ng aming pasasalamat, pagpupuri, pagdakila sa inyo at pagkilala na kayo ang aming Diyos sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Patuloy po ninyong dakilain ang inyong pangalan sa araw-araw, O Diyos, sa lahat ng bahagi, hindi lamang ng aming mga buhay, kundi saan mang sulok ng mundong ito. At alam po namin, Panginoon, na walang ni isang sulok o kanto o lugar o bahagi ng iyong nilikha na hindi ikaw ang naghahari. O Diyos, kinikilala po namin ito, Panginoon. At patuloy namin kayong sinasamba. Sa araw na ito, O Diyos, narinig po ninyo ang aming pag-awit. At aming paghiling, Panginoon, na patuloy po kayong maghari sa aming mga buhay. O Diyos, kumilos po kayo ng patuloy dahil sa layo po, Panginoon, sa layo pa po ng lakbay namin, O Diyos. May mga pagkakataon na nadarapa pa rin kami, napapagod, naliligaw, nadidiliman, naguguluhan. Alam namin sa lahat ng ito, nariyan kayo, Diyos. Samahan niyo po kami, hawakan na aming mga kamay, palakasin at pagtibayin, yakapin sa mga pagkakataon na napanghihinaan kami, O Diyos. Wala pong anumang pangyayari, anumang sakit, anumang bigat, ang hindi ninyo kayang pawiin, Panginoon. Walang imposible sa inyo. Sa inyong pagkilos ng kabutihan sa amin na inyong mga anak. Salamat, O Diyos. Salamat po sa katiyakan na nariyan kayo sa aming kalagitnaan bilang simbahan at narito kayo sa aming mga puso bilang mga tagasunod ni Jesus. Patuloy niyo nga po kaming baguhin at patawarin, Panginoon, sa aming mga pagkakamali, sa aming mga kasalanan, sa aming mga hindi nagagawa na alinsunod sa iyong kalooban. O Diyos, hinihingi po namin ng kapatawaran. At nababalot po kami ng pagsisisi, ng pagkahiya, ng pagkalungkot sa mga kasalanan na patuloy naming ginagawa, na patuloy kaming nadadapa, nakakalimot. Panginoon, lahat ng ito, hindi po lingid sa inyong kaalaman. Hindi man po makita ng mga tao ang aming mga pinagdaraanan, aming mga pagkakamali. Kayo po ang nakakilala sa amin na lubusan. Wala po kami maitatago sa inyo, Panginoon. Kaya sa aming paglapit sa inyo sa umagang ito, binubuksan po namin ang aming puso at isipan na aming buhay. Saliksikin niyo po kami, Panginoon. At nakikita niyo po lahat, O Diyos, ng aming karumihan. At kung gaano man po kalawak ang inyong pagkakakilala sa amin, ganun din po kalalim ang inyong pag-ibig. Higit pa nga po, O Diyos. Kaya naman, O Diyos, hugasan niyo po kami ng banal na dugo ni Jesus. Patawarin at bigyan ng pag-asa na may pagbabago, may katuwiran sa inyo, O Diyos. Ituro niyo po sa amin araw-araw ang inyong landas, ang inyong katotohanan, ang inyong buhay, Panginoon. Ang tanging kay Jesus lamang namin masusumpungan. Kaya ito rin namin panalangin, O Diyos, bilang mga tagasunod ng aming Haring si Jesus. Patuloy niyo pong ipakilala sa amin na aming Panginoong Jesus. O Diyos, na aming nababasa sa inyong banal na kasulatan, na aming naririnig sa aming mga tagapagsalita,
At higit sa lahat, Panginoon, naway aming nararanasan ng kanyang kapangyarihan, pagkilos at paghahari sa aming mga buhay sa araw-araw. O Diyos, nilalapit namin ang aming mga sarili ng buong buo, kasama ng aming mga pamilya, mga kasamahan sa tahanan, mga mahal sa buhay, kamag-anak. Inilalapit namin sila nang sa ganoon ay mabuksan din ang puso't isipan nila sa pagkilala sa aming Panginoong Hesus na siyang aming tagapagligtas. Siya aming hari, na siyang aming mang, tagapaggamot sa lahat ng sakit. Siya ang aming tagapagbigay ng pag-asa sa lahat, O Diyos, ng pagkakataon. Nawa lahat, Panginoon, ng aming mga plano sa buhay, ang aming mga suliranin ay inilalatag namin sa inyong harapan, O Diyos. Dahil kayo lamang po ang makapagbigay ng solusyon sa lahat ng ito. At sa inyo rin po nanggagaling ang lahat ng aming mga pangailangan. Lingapin niyo po ang aming mga pamilya, Panginoon. Pagtibayin niyo po ang aming mga pagsasama, lahat ng relasyon, at pagalingin niyo po ang mga karamdaman na aming mga mahal sa buhay. O Diyos, tinataas din po namin ang aming simbahan na patuloy pong sumusunod sa inyong lakbayin na itinuro sa amin. Nais pa namin makilala ka, O Diyos. Nais pa namin ideklara ka sa aming mga buhay at sa aming buong simbahan. Ng aming mga pagkilos, sa aming mga ministeryo, mga gawain, ang layunin ay makilala ka pa, maihayag ka, at maimbitahan pa ang napakaraming pang mga tao, Panginoon, sa pagsamba sa inyo at paglilingkod. At maranasan din ng lahat, O Diyos, ang inyong kapayapaan, inyong kaligtasan, ang inyong pag-asa na ibinibigay sa mundong ito, na patuloy ang pag-ikot papunta sa kadiliman, patuloy ang pag-ikot sa kasiraan ng mga tahanan, ng mga buhay. Nawa, O Diyos, magningning ang inyong mga simbahan, hindi lang kami, Panginoon. Magningning ang mga disipulo ni Kristo sa mga panahon na ito, na dala-dala ang inyong pag-ibig na ipinapahayag, ang inyong katotohanan, na siya magbibigay ng pagkumpronta, Panginoon, sa kasamaan ng mundong ito. Sa mga sistema na baluktot, sa mga naghahari-harian na ay mapakilala na may nag-iisang hari ng lahat, ang aming hari si Jesus. Gamitin niyo po ang mga simbahan sa pagpapahayag ng katotohanan ng paghahari ni Jesus, hindi ng paghahari ng kung sino paman. Ang katotohanan na nagbibigay ng pag-asa, hindi ng pagkakahati-hati. Ang pag-ibig na siya nagbibigay ng pag-asa sa lahat, kahit sino paman na makasalanan at kahit saan paman. Hindi ang pag-ibig ng mundong ito na namimili, Panginoon, na kung anumang lahi, kung saan man nanggaling, anumang lingwahe. Sa inyo, Panginoon, pantay-pantay kami lahat na nilikha ninyo na makasumpong sa Panginoong Jesus upang makita na dito, Panginoon, sa inyong kaharian ay makakaranas lahat ng pantay-pantay na pag-ibig, na pagpapahalaga, paghuhugas mula sa mga kasalanan, at paghahatid sa inyong presensya na may walang hanggang buhay, walang hanggang kagalakan at kapayapaan. O Diyos, gamitin niyo po isa na doon ang aming simbahan, Panginoon. Ideklara sa mundong ito na nagdaraho, Panginoon. Nawa nga po, ito ang aming paninindigan, O Diyos. Nawa nga po, na sa amang sulok ng aming mga komunidad o ng aming bansa, kung saan man kami dalhing bahagi ng mundo, O Diyos, kayo po ang aming susundin. Kayo po, nasa inyo po ang aming loyalty, aming pagsunod, ang aming katapatan. Naninikluhod kami, Panginoon. Nawa, patuloy niyo po kaming basbasan. Nawa, patuloy kayong manguna sa aming mga buhay, mangusap, at turuan niyo po kami sa landas na siya nagbibigay, Panginoon, ng buhay din para sa iba. Magbibigay ng liwanag at pag-asa dahil ang Panginoong Jesus ay nasa amin. O Diyos, sa anumang pagkakataon, nawa ay maihayag namin kayo sa aming mga pamilya, sa aming mga trabaho, sa aming mga tahanan, sa aming mga negosyo, sa aming mga pag-aaral, sa aming mga pinagkakabalahan, Panginoon, na siya magbibigay ng kabuluhan, ng patuloy at kabutihan
sa mundong ito dahil isinusulong namin ang paghahari ng mabuti, mahabagin, makapangyarihan, at nagtagumpay na Panginoong Jesus. Salamat po. Nawa po mangusap kayo ng patuloy sa umaging ito. Magpakilala po kayo at palakasin kami, Panginoon, sa aming pananampalataya. Dahil kayo lamang po ang aming sandalan. Kayo po ang pag-asa sa lahat ng pagkakataon. Mangusap kayo sa inyong mensahero at buksan namin puso't isipan nang kami ay patuloy na mabago ng iyong salita at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy Valentine's. Marami daw tinanghali ngayon kasi nag-celebrate kagabi. Nagpapatuloy po yung tema natin sa buwang ito at ang ating pong pag-uusapan ngayon ay pinamagatan kong The Role and Effects of the Gospel in Our Journey with God. The Role and Effects of the Gospel in Our Journey with God. At ito po ang ating pong main verse ay galing sa Romans chapter 1, verses 16 to 17. At ang kabuuan po, ang laman po nitong mensaheng to ay galing din po sa libro ni John Piper na ang pamagat ay Desiring God. Ang ating pong main verse, Romans 1, 16 to 17, sabi po dito, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. First for the Jew, then for the Gentile. For in the gospel, a righteousness from God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last. Just as it is written, the righteous will live by faith. Galing po ito sa Habakkuk chapter 2, verse 4. Nalangin po tayo. Mang Diyos, kami po'y muling lumalapit sa iyong trono ng biyaya at pagpapala, upang hilingin sa iyo na puspusin kami ng iyong banal na Espiritu, mabuksan na aming mga kaisipan at aming mga puso sa pagtalakay po namin sa aralin sa araw na ito, Panginoon. Tumimo po sana sa amin, Panginoon, ang mensaheng ito upang makita namin ang kadakilaan mo maging sa buhay namin. At ang mga buhay na ito ay may alay sa iyo ng buong pag-ibig, Panginoon, ng buong pagkatao. Na sana nga po, Lord, sa pamagitan mo ng iyong banghelyo sa buhay namin, ay madakila ka at mapapurihan ka po namin. At mapanuturin na aming mga buhay, Panginoon, upang sa ganon ay magkaroon po ng kaliwanagan ang mundong ito na nababalot ng kadiliman. Salamat po, Diyos. Basbasan mo kami at gabayan sa araw na ito, Panginoon. Sa ngalan po ni Jesus. Amen. Why is Paul not ashamed of the gospel? Sabi niya, I am not ashamed of the gospel. Hindi raw niya ikinahiya ang ebanghelyo. Bakit kaya? The word translated as gospel means good news. Mabuting balita. Bakit ito naging mabuting balita? Let's turn to Scripture. In Romans chapter 3:23 says, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ang lahat ay nagkasala at hindi umabot sa pamantayan ng Diyos. Some people would reason out that some sins are heavier than others, like murder or adultery, while some sins are deemed lighter, like petty theft or lying. Marami po nangangatwiran, kinaklasify yung kasalanan na meron daw mas mabigat, pero magaan. Katulad nga po ng murder or adultery, at sinasabi nila na mas magaan daw yung pagsisinungaling.
This is actually reflected in our current justice system. Kung mapapansin po natin, murder carries a heavier penalty. Di po ba? Kung minsan life sentence o kaya bagay nawala na pa yung death sentence, ano? Pinakamabigat ngayon is life sentence na lang. So in our justice system, murder carries a heavier penalty than robbery, yung pagnanakaw. Maliban na lamang yung pagnanakaw ay may kasamang pagpatay. And adultery is treated as worse than lust. Yung pakikiapid ay mas mabigat na kasalanan kaysa sa pagnanasa. However, as far as God is concerned, all sin makes us sinner. Lahat ng kasalanan ay ginagawa tayong makasalanan. Bakit kaya? Because sin cuts us off from the presence of the Holy God. Dahil ang kasalanan ang naglalayo sa atin sa Diyos. And being separated from the Almighty God brings death, as God is the ultimate source of life. Inihiwalay tayo sa pinanggagalingan ng buhay. Kaya nga, sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dahil ang kasalanan, inilalayo tayo sa Diyos. Inilalayo tayo sa source ng life, sa pinanggagalingan ng buhay. Kaya kung walang buhay, kamatayan ang kapalit. All sin therefore leads to death, because sin disqualifies us from journeying with God, regardless of how great or small the sin is. Walang pasubali, kay malaki, kay maliit na kasalanan, inilalayo tayo sa Diyos. Therefore, we should minimize little sins, like lying, or overrate big sins like plunder. They all separate us from God. Sin is sin, no matter the magnitude. Like gossiping or stealing, they can cause separation from God and therefore death. Yung pong pagchichismis, ilalayo tayo sa Diyos niyan. But there's a relief from God Himself. Romans chapter 3, verse 24. It says, and are justified freely by His grace through the redemption that came by Jesus Christ. Ulitin ko po. And are justified freely by His grace through the redemption that came by Jesus Christ. And further strengthened by Romans 6:23, the second part, which says, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Justified with eternal life. Pag sinabi pong justified, pag sinabi ng West justified, ibig sabihin, free of sin. Free from penalty. Yun ang mabuting balita. Na yung kasalanan, merong kasamang kapatawaran kay Kristo. May justification, may eternal life pa sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Again, meron pong pamamaraan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So hindi po napapasa atin ang justification and eternal life sa sarili nating kabutihan, sa sarili nating gawa, o ano pa mang bagay. Maliban na lamang nga sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. We don't even have to work for it. All God asks us to do is to believe in Jesus. Ang inihingi lang sa atin ng Panginoon, ng Ama, manampalataya kay Jesus. John chapter 6, verse 40. Through Jesus, we can be reconciled to God the Father, and therefore, be able to journey with God. Despite whatever sin we have committed, sa kabila kung ano mang kasalanan nagawa natin,
Kung tayo'y nananampalataya kay Jesus, nagkakaroon tayo ng kapatawaran, magpapatuloy ang ating paglalakbay kasama ng Panginoon. The blood of Jesus shed on the cross has obtained forgiveness for all our sins. Yung dugo na binuhos ni Jesus sa krus, ang siya naghugas sa ating mga kasalanan. Hebrews 9:22 explains. The second part of Hebrews 9:22. Sabi doon, without the shedding of blood, there is no forgiveness. Kaya pala kailangang mabuhos ang dugo ni Jesus. Dahil kung wala ang pagbuhos ng dugo, walang kapatawaran. Also in verse 22 we find, He did not enter by means of the blood of goats and calves, but He entered the most holy place, once for all, by His own blood, having obtained eternal redemption. Minsan lang sa lahat ng panahon, sinuko o binuhos ng Diyos ang kanyang dugo. Man's salvation is thus purely by the grace of God through faith in Jesus Christ. Ulitin ko lang po. Man's salvation is purely by the grace of God through faith in Jesus Christ. Ano pa man po ang sabihin ng iba. Paul specifies the gospel in 1 Corinthians chapter 15, verse 3 to 4. For what I received, I pass on to you as of first importance, that Christ died for our sins, according to the Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day, according to the Scriptures. Paul is very emphatic in reminding us to hold on, as there are those who exert effort to mislead us by telling another gospel. May mga nagsasabi po kasi na ang daan daw po patungo sa Diyos ay tulad daw po nung rayos ng bisikleta. Alam po niyo yung rayos ng bisikleta, di ba? Napakarami. Tapos isa lang ang pupuntahan. Ganun daw po. May mga nagsasabi na ganun daw po ang patungo sa Diyos. Maraming kaparaanan. Pero emphatic po ang sinasabi ng Biblia. Sinasabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No man goes to the Father except through me. Walang iba, walang ibang paraan. Si Jesus lamang. Thus, in Galatians chapter 1, verse 6 to 9, he reminds us, I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you by the grace of Christ and are turning to a different gospel, which is really no gospel at all. Evidently, some people are throwing you into confusion and are trying to pervert the gospel of Christ. But even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you, let him be eternally condemned. As we have already said, so now I say again, if anybody is preaching to you a gospel other than what you have accepted, let him be eternally condemned. We can spot a false gospel by being aware of the admonition from the book of Galatians. Atin pong makikita ang maling ebanghelyo sa pagbasa po natin sa mga sinabi ni Paul sa Galatians. These are the marks of the true gospel. Galatians chapter 1, 11 to 12. I want you to know, brothers, that the gospel I preach is not something that man made up. I did not receive it from any man, nor was I taught it. Rather, I received it by revelation from Jesus Christ. So, sabi ni Pablo, hindi niya tinanggap ang ebanghelyo sa kanino pa man, kundi tinanggap niya by revelation from Jesus Christ. The verse teaches us that the source of the gospel is God Himself. Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself up for me. Know that life is obtained through death. We trust in the God who loves us and died for us, so that we might die to sin
and live for Him. Galatians 3:14, He redeemed us in order that the blessings given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus, so that by faith you might receive the promise of the Spirit. The verse explains that all believers have the Holy Spirit through faith. Sinasabi po sa atin dito, meron tayong banal na Espiritu. Tayong mananampalataya. Kaya tiyakin po natin sa ating sarili na tayo nga ay talagang mananampalataya. Dahil wala pong pasubali ang salita ng Diyos. Ang sabi rito, ang mananampalataya ay merong banal na Espiritu. Yun po ang malaking pagkakaiba sa iba. Kasi po tayong mananampalataya, mayroong banal na Espiritu. At yung pong banal na Espiritu ang siyang maggagabay sa atin. Araw-araw sa lahat na ating gagawin. Upang iiwas tayo sa pagkakamali. Galatians 3:21-22. Is the law therefore opposed to the promises of God? Absolutely not. For if a law had been given that could impart life, then righteousness would certainly have come by law. But the Scripture declares that the whole world is a prisoner of sin, so that what was promised, being given through faith in Jesus Christ, might be given to those who believe. Dinideklara po ng verse nito that we cannot be saved by keeping the law. The only way of salvation is through faith in the Lord Jesus Christ, which is available to us all. Hindi po sinasabi dito na hindi na natin kailangang sumunod. Ang sinasabi po ng verse na to, hindi tayo ililigtas sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos, kundi iniligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus at sa pamamagitan ng pananampalatayang yan ay nagagawa nating sumunod. Epekto po ng ating pananampalataya ang pagnanais natin na sumunod, na magpakabuti. Epekto po yun ng pagiging ligtas at hindi siyang dahilan ng kaligtasan. Galatians chapter 3, 26-28. You are all sons of God through faith in Christ Jesus. For all of you who are baptized into Christ have clothed themselves with Christ. There is neither Jew nor Greek, slave or free, male or female, for you are all one in Christ Jesus. May mga nagsasabi po na lahat daw ng tao ay anak ng Diyos. Nami-misinterpret po nila itong Galatians 3:26. Ang sabi po dito, anak tayo ng Diyos through faith in Jesus Christ. Yun po ang tunay na anak ng Diyos. In fact, kung babalikan po natin ang Ebanghelyo ni Juan, chapter 1, 12-13, ano po ang sabi sa atin doon? Ang anak ng Diyos ay yung nananampalataya sa Panginoon. Yun po ang kaparaanan, pagiging anak ng Diyos. Hindi dahil sa nananampalataya ka sa isang relihiyon. Hindi dahil sumusunod ka sa kautusan ng mga nakatataas. Kundi dahil nananampalataya ka kay Jesus. Kaya ka anak ng Diyos. Thus, this verse says that all believers are one in Christ. Believers. So there is no basis for discrimination of any kind. Kaya po, maging Aprikano man siya, maging negro, kung siya'y mananampalataya ni Kristo, anak siya ng Diyos. Maging Pilipino man siya o Hudyo, kung nananampalataya kay Kristo, anak siya ng Diyos. Walang diskriminasyon. Galatians 5:24-25. Those who belong to Christ have crucified the sinful nature with its passions and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. This proclaims that we are free from the grip of sin and that the Holy Spirit's power fills and guides us. Ang banal na Espiritu po ang siyang nagagabay sa atin. Ano po ba ang palatandaan ng false gospel? Galatians 2:21. Sabi po dito, I do not set aside the grace of God, for if righteousness could be gained through the law,
Christ died for nothing. Sinasabi po sa atin na ang maling ebanghelyo ay pinawawalang bisa ang kamatayan ng Panginoong Hesus. It treats Christ's death as meaningless. Galatians 3:12, the law is not based on faith. On the contrary, the man who does these things will live by them. It says that people must obey the law in order to be saved. Maling ebanghelyo po yon. Galatians 4:10, you're observing special days and months and seasons and years. They try to find favor with God by observing certain rituals. No? Na nag-aayuno, hinahampas yung likod, nagpapasa ng krus, dahil sa pamamagitan doon, mapabayaran daw ang kasalanan nila. Mali. Ang sabi po sa atin dito, yung pag-observe ng certain rituals ay hindi nag-aalis ng kasalanan natin. Pananampalataya kay Kristo lamang ang nakapag-aalis ng kasalanan. At kung ano man pong sakripisyo ang ginagawa natin, ay resulta yon ng pananampalataya. Hindi dahilan ng pananampalataya. Galatians 5:4, you who are trying to be justified by law have been alienated from Christ. You have fallen away from grace. You count on keeping the law to raise sin. Effects of the gospel. The gospel gives the forgiven sinner hope for an everlasting joy. Only the gospel of Jesus Christ does this. Yung pong ebanghelyo lamang ng Panginoon ang nagbibigay ng tunay na ano ba yung joy sa Tagalog? Kagalakan. Buddhism, Hinduism, Islam, they do not have a Savior who can solve the problem of separation from a holy God because of sin. Only the gospel of Jesus offers sinners hope by grace and not by works. Only the gospel of Jesus Christ brings sinners safely into the presence of a holy God. As Paul so declares, the gospel is the power of God for the salvation of everyone who believes. The power of the gospel frees us from being ashamed of the gospel. The gospel brings us salvation, and so we are free from being ashamed of the gospel. Other religions make converts. Other religions and secular movements win people over to their faith, but they do not offer salvation by grace. On the other hand, the gospel of Jesus doesn't just turn converts. The gospel saves the converts. The gospel brings the believing converts to the presence of the glorious and holy God forever and ever. Ito po ang ginagawa ng Ebanghelyo. Dinadala tayo sa presensya ng Diyos habang panahon. Salvation through the gospel is the final triumph in bringing believers to eternal safety and joy in the presence of a holy and glorious God. In 2 Thessalonians chapter 2, verse 13, it says, but we ought always to thank God for you, brothers loved by the Lord, because from the beginning, God chose you to be saved through the sanctifying work of the Spirit and through belief in the truth. Pinili tayo ng Diyos na maligtas sa pamamagitan ng trabaho ng Espiritu at ng pananampalataya sa katotohanan. In 2 Corinthians 7:10, Paul tells Christians who are already saved but needs repentance for their sins. Hindi po natin mayaalis habang nasa katawang lupa tayo, nagkakasala pa rin tayo. Kung minsan, masarap makinig ng chismis eh. Lalo na ang pinag-uusapan eh, buhay ng may buhay. Kung minsan po, napapasama tayo ron. Hindi po natin mayaalis yun. Kaya naman po, nagbigay ng pamamaraan ang Panginoon upang makaalis tayo ron. Sabi po ng 2 Corinthians 7:10, godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret. But worldly sorrow brings death.
Yun daw pong pagtitika, godly repentance leads to salvation. Kung pinagsisihan po natin yon, napag-alaman natin na mali yung ating ginawa at pinagsisihan natin, nakakapagbalik loob tayo sa Diyos. Kamukha din po na sinasabi sa 1 John 1 verse 9. Nabanggit po doon kung paano tayo makakapagbalik loob sa Diyos. We need to recognize, though, that having been saved is no guarantee from being unable to sin anymore. Hindi po ginagarantiyan na although saved ka na, hindi ka na magkakasala. Yun po ang lament ni Paul sa chapter 7 ng Romans. Because our sinful nature is always prone to sin. Paul discusses this in Romans chapter 6, verse 15 to 18. Sabi niya ganon, a truly saved sinner does not make a habit of sinning. Bakit? Sabi ng Romans 6, 15, 18. What then? Shall we sin because we are not under law but under grace? By no means. Don't you know that when you offer yourself to someone to obey him as slaves, you are slaves to the one whom you obey? Whether you are slaves to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness. But thanks be to God that though you used to be slaves to sin, you wholeheartedly obeyed the form of teaching to which you were entrusted. You've been set free from sin and became slaves of righteousness. Pinawalan tayo sa pagiging alipin ng kasalanan kung tayo ay nagpapaalipin sa righteousness ng Panginoon. Kasi po, ang nangyayari, the righteousness of God is imputed upon us. Salvation through the gospel is an ongoing condition. Hindi ito natatapos. Paul points out in our reference verse that the power of the gospel creates faith, and that faith results to salvation. The gospel is the power to bring about salvation through a life of faith. And a life of faith does not end. It continues. And all these are the results of grace, of the grace of God. Yung ating pananampalataya ay resulta ng biyaya ng Diyos. Our faith is through the grace of God. Hindi natin ginawa. The tense of the word believe signifies an ongoing action, not just the first act of faith upon conversion. Paul illustrates this in 1 Corinthians chapter 15, verse 12. Now, brothers, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received, and on which you have taken your stand. By this gospel you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you. Otherwise, you have believed in vain. Faith that does not persevere is a vain and empty faith. Yung hindi nagpapatuloy ng pananampalataya ay hungkag na pananampalataya. Just as what James calls dead faith. James chapter 2, verse 17. So, ibig po sabihin, ang pananampalataya natin ay hindi tumitigil. Ito'y nagpapatuloy hanggang sa kaunin tayo ng Diyos. Thus, Paul in saying, I am not ashamed of the gospel. Kaya hindi niya kinahaya ang ebanghelyo. Because it simply states that it is the only truth in which the world, if we bang on it every day, will triumph over every obstacle and bring us to eternal safety and joy in the presence of a loving and holy God. The gospel, the gospel is also for the believer and not just for the unbelievers. Ang ebanghelyo daw ay para din sa mananampalataya at hindi lamang sa hindi mananampalataya. In verse 7 of Romans chapter 1, Paul addresses the believers. To all in Rome who are loved by God and called to be saints. Sa lahat na nasa Roma, sabi ni Pablo, hindi na naman lahat ng nasa Roma ay mananampalataya. Marami doon pagano. Pero yung ebanghelyo ay para din sa kanila upang sila ay magkaroon din ng kaligtasan kung sila ay mananampalataya.
While in verses 14 to 15, he says, I am obligated both to Greeks and non-Greeks, both to the wise and the foolish. That is why I am so eager to preach the gospel, also to you who are in Rome. Kaya sabi ni Pablo, kaya nga nagagalak siya, tuwan-tuwa siya, na ipahayag ang ebanghelyo sa lahat ng nasa Roma. Dahil yun lamang ang kaparaanan para yung mga nasa Roma ay magkaroon ng kaligtasan. Then he continues to say in verse 16, I am not ashamed of the gospel. The gospel is thus for everyone, to both believers and unbelievers. Paul could boldly declare that he is not ashamed of the gospel because he knows it is the only truth in all the world that will not let us down when we give our lives to it in faith. The power of the gospel will bring us all the way through temptation and persecution and judgment into eternal safety and enjoy ever-increasing joy in the presence of our glorious God. The power of the gospel will bring us all the way through temptation. Ito ang magdadala sa atin, malampasan ang tukso and persecution and death and judgment. The gospel will bring us into eternal safety and enjoy ever-increasing joy in the presence of our glorious God. All the other gospels in the world that win so many converts will all fail in the end. Only the true gospel of the Lord Jesus provides solution from the final wrath of God. Kapag po binasa natin ng Biblia, sinasabi po sa atin doon, merong paghuhukom. We will face the final wrath of God. And the gospel will save us from the final wrath of God. Only the true gospel of the Lord Jesus provides solution from the final wrath of God. Kaya po napakahalaga, napaka-urgent na ipahayag natin ang ebanghelyo ng Panginoon. Alang-alang po sa kaligtasan nila. Kung meron pa po tayong mga kamag-anak na hindi kumikilala sa Panginoong Hesus, abutin po natin sila. Dahil darating po ang paghuhukom. What is then the implication to us who profess to believe? Ano implikasyon nito sa atin na nagsasabing tayo mananampalataya? Do we feed our belief, our faith every day with the promises of this triumphant gospel? As believers, we should be savoring the power of the gospel and come to full appreciation of what the Lord Jesus accomplished. Na-appreciate ba natin talaga yung ginawa ng Panginoong Hesus sa krus? Romans 8:32 says, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? Siya na nagbigay ng Kanyang bugtong na anak, hindi kaya niya ibibigay din sa atin ang lahat ng kakailanganin natin? There may be moments we feel unworthy or come to a point that we look down on ourselves when we realize how sinful we are. Dumating po sa buhay ko yon. Habang naglilimi-limi ako, tinitingnan ko yung buhay ko, hindi nakanan ko. At inamin ko sa Diyos, para ako isang maruming basahan na isang taon ang ginagamit, hindi pa nalalabhan. Ganun ko po nakita yung sarili ko. At salamat sa Diyos, sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, nalinis ako. Thus, Romans 8:32 should reassure us that such is the grandeur of God's love, that He is willing to sacrifice His own beloved Son to save us. And more than that, as the verse stipulates, God is willing to give His Son to save us. What more will prevent Him from giving us everything else? I must admit, though, that it is really difficult to ascertain the extent of the goodness of God. Somehow, our darkened mind, which has just been liberated, cannot still process the scope of God's love. Somehow, kahit matagal na tayong mananampalataya, hindi talaga nabuksan pa ang kabuuan nating pag-iisip upang makita natin
Gaano ba talaga kalawak ang pag-ibig ng Diyos? Our minds have not been liberated totally to process the scope of God's love. As the Apostle Paul puts it in Ephesians chapter 3, 16 to 19, I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power, together with all the saints, to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of the fullness of God. God's love is total, says Paul. It reaches every corner of our experience. It is wide. It covers the breadth of our experience, and it reaches out to the whole world. God's love is long. It continues the length of our lives. Kung gaano kahaba yung buhay natin, ganun kahaba ang pag-ibig ng Diyos. It is high. It rises to the heights of our celebration and elation. His love is deep. It reaches to the depth of discouragement, despair, and even death. When we feel shut out or isolated, remember that we can never be lost to the love of God. Nakakalungkot nga lang po isipin, kamukha po nung isang video na panood ko, na sinasabi ng senador, na yung kabataan daw ngayon ay mahina. The youth of today is weak. Sabi niya, napakadali daw ma-despair ng kabataan ngayon. Sabi niya, panahon daw niya, hindi niya alam ang salitang depression. Nakalulungkot po isipin dahil maling-mali, wala sa katotohanan. Ang mag-aalis lang po sa depression ay ang pag-ibig ng Diyos. Because of the love of God that reaches to the depth of discouragement and despair, may iwasan po natin ang depression. Sa buhay po natin, hindi maaalis yun, madidepress tayo. Lalo na, patong-patong na yung problema. Patong-patong na yung bayarin. At wala kang inaasahan kung saan kukunin. Hindi maiwasan magkaroon ng depression. But again, sa pamagitan po ng Ebanghelyo ng Diyos, madadampasan natin ang depression. Ako po, dumarating sa buhay ko yon na talagang umiiyak na lang ako. Dahil kamukha nyo, nagkakaproblema rin ako. Hindi lamang sa pisikal, maging sa spiritual. No. Dumadating po sa oras ko yun, isang example po, nitong Miyerkules lang. Ito lang nakarang Miyerkules. Walang-wala akong pera. Dumating yung parcel, 300 pesos, wala akong pambayad. Sabi ko doon sa courier, pwede ba ako? Pahiramin mo lang ako ng 20 pesos para makapunta ako sa bangko, mag-withdraw lang ako pambayad sa'yo. 20 pesos na lang, wala pa ako. Sabi ng rider, hindi ko na kayo pwedeng hintayin kasi half day lang ako ngayon, sabi niya. O kako, sige, di ibalik mo na lang bukas. So, noong Miyerkules ng gabi, hingi ako ng pamasahe sa anak ko, 20 pesos. Makarating lang ako ng bangko para maka-withdraw. Okay? So, inaabot ko po yun. Kaya, kung kayo sinasabi nyo, yung dinadaanan nyo, hindi ko dinaanan, hindi po. Baka yung dinaanan ko, hindi nyo pa dinaanan. Saka na po ako magkukwento ron. Personal eh. Kaya po laging nasa isip ko, lagi ko pong iniisip yon, that in all things, God works together for good. To them that loves God, to them who are called according to His purpose. Alam ko, iniibig ko ang Diyos. Kahit na mahina pa yung pag-ibig ko na yun, pero alam ko may pag-ibig na ako sa Diyos. Alam ko, tinawag ako, dahil hindi ganito ang buhay ko noon. Siguro po, kung may pagkakataon, may kukwento ko sa inyo, anong buhay ko noon.
Kaya ako nasasabing, I was called by God. Mula sa kadiliman, patungo sa liwanag. Madilim ang buhay ko noon. Ulitin ko lang po itong huli. When we feel shut out or isolated, remember that we can never be lost to the love of God. There's then a need for us to realize the extent to which the gospel has brought us. How far has the love of God brought us? How deep has His compassion reached us? Have we explored the outskirts of the universe to determine how much He cares for us? In union with Christ and through the empowering Spirit, we are complete. James chapter 1 verse 4 says, perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. When the gospel has done its work in us, what James stated will be the natural outflow. Kung yung pong ebanghelyo ay naging totoo sa buhay natin, magiging totoo ang sinabi ni James, that perseverance will finish its work in us, and we will be mature and will lack nothing. Remember that we have all the fullness of the Godhead available to us. All we need to do is appropriate that fullness through faith and through devoted prayer as we daily live for Him. It behooves us, therefore, to spend quality time to appreciate the work of God in us. As Paul says in Philippians 2:13, for it is God who works in you to will and to act according to His good purpose. Ang Diyos ang kumikilo sa buhay natin. Ang problema na sa atin na. Binibigyan ba natin ang pagkakataon ng Diyos na kumilo sa buhay natin? O masyado tayong abala? The Scripture assures us we are not left alone, even if we feel we are being disobedient. God has not left us alone in our struggles to do His will. God even helps us to obey and then gives us the power to do what He wants. A changed or transformed life is one that is totally submitted and yielded to God's control and letting Him work in us. Next time, ask God to help you to want to do His will. Do we want to be like Christ? Then we must train ourselves to think like Christ. I've heard it preached here that we must grow into the likeness of Christ, to be like Christ. In such a case, we then need to know Christ and not just know about Him. What do I mean? To know about Him, we read the Scripture to find out about His background, where He was born, who are His parents and siblings, His friends who later became His disciples, His apostles, what was He doing, what are His achievements, and finally, what happened to Him. That's all about Him. It's entirely different to know Him, how He thinks, how He acts, how He confronts His detractors, how He deals with the enemies, how He loves. How does He react to problems? How does He execute what He says? In other words, what is His personality? We can only come to know Him as He reveals Himself to us. Makikilala natin ang Panginoong Hesus sa Kanyang pagpapahayag sa atin. Binibigyan ba natin Siya ng pagkakataon, ipahayag ang sarili Niya sa atin? Do we spend quality time to know Him? If we want to be more like Christ, we need the power of the indwelling Holy Spirit. It is only the Holy Spirit who will enable us to know the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16 says, for who has known the mind of the Lord that He may instruct him? But we have the mind of Christ. The Holy Spirit will enable us to know the mind of Christ. The Holy Spirit will enable us to know the mind of Christ.
Non-Christians cannot understand God, and they cannot grasp the concept that God's Spirit lives in the believers. Hindi po nila maintindihan yon na ang banal na Espiritu ay nananahan sa bawat mananampalataya. Hindi po nila maintindihan yon kasi unang-una, hindi naman sila nananampalataya. Kaya they can never experience the presence of the Holy Spirit because they do not believe. Don't expect people then, perhaps even your own family and relatives, to approve or understand your decision to follow Christ. It seems silly to them. It's like a tone-deaf person who cannot appreciate fine music. The person who rejects Christ cannot understand God's beautiful message of salvation. With the lines of communications broken, he or she won't be able to hear what God is saying to him or her. Yung kung hindi mananampalataya, hindi po maintindihan na sinasabi natin. Kamukha po nabanggit ko na kanina sa inyo, yung dinaanan ko, maaaring hindi nyo dinaanan. Nadaanan nyo na ba yung binato kayo ng pinggan at nagtatago kayo sa ilalim ng palansyahan? Natatawa si Kuya Bok. Kasi nakita niya yun eh. Hindi nyo pa nadaanan yun, ano? Definitely, no man can ever fully understand God because God Himself makes the revelation. But through the guidance of the Holy Spirit, believers may have an insight into some of God's plans, thoughts, and actions. People who have the mind of Christ. Through the indwelling Holy Spirit, we can begin to know God's thoughts, talk with Him, and expect His answers to our prayers. Do we spend time alone with Jesus to have this very mind of Christ? An intimate relationship with Jesus comes only from consistently spending time in His presence and feasting on His Word. Intimacy with God happens only after we have received the gospel of Jesus and dwelling in Him. All our spiritual knowledge and understanding comes only after we have appreciated and live out the gospel in our lives. Going back to our main verse, it says that in the gospel, a righteousness from God is revealed. The gospel tells us that it is the righteousness of Jesus that matters in our salvation and in the rest of our lives. It is actually the righteousness of Jesus imputed in us upon the believer that frees us from the penalty of sin, a righteousness that is ours through faith alone in Christ. The verse ends with, the righteous will live by faith, which is taken from Habakkuk chapter 2, verse 4. Thus, it is imperative that we share the gospel, that they too may obtain the righteousness of Jesus. Let us all remember the gospel to keep us humble, that the cause of our being saved is not through anything we could ever do or hope we could ever do, but only for what the Lord Jesus has accomplished in His life and death and resurrection. Let the gospel of the Lord Jesus Christ live in our hearts. Salamat po.